3:16. Sabay-sabay po. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Okay. Amen. So yun po ang ating pagbubulay-bulayan sa umaga po ito. Ang sabi nga po, ito po ay ang pinakapuso ng Biblia. Amen. Ito po ang pinakasentro ng Biblia. At doon po sa ating memorize. So, English yung inyong ginawa kanina, ngayon ay sa Tagalog. Ang sabi po dito ng John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Bilang isang Kristiyano po o mga anak ng Diyos, ito po ay madali na para sa atin. Ano po ba? Praise God. Sige po. Mayroon po ba tayong nasa ating kalagitnaan na ngayon lang po siya nakadalo sa gawain ito? Sige po, taas po yung kamay, yung bago lang po, yung first time po niya na nakadalo sa gawain ito. Ayan, si Sister. Ayan, sige tayo na nga na. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Ayan, at welcome ka sa gawain ito, ang gawain ng ating Panginoon, ang Fishers of Men. So, ikaw ngayon ay aming kapamilya, kapuso, Kapatid. at kapatid sa Panginoon. Sige po. At ngayon pong umaga ay makikita po natin kung papaano po dito sa mga sa talata na ating pagbubulay-bulayan o pagsasalusaluhan sa umaga ito, makita po natin kung gaano po tayo kamahal ng ating Panginoong Yesus. Amen. So sa umaga pong ito, pamagatan po natin the power of love. Amen. Kaya, kapag po ay pag-ibig ang naghahari sa puso ng tao, sabi nga po, wala po itong hadlang, wala pong sagabal tayong makikita. Amen. At kung titingnan po natin, ang sabi po sa talata na ating binasa, na ang sabi po doon, for God so loved the world. So the word so there, kung titingnan po natin, so love. Kung titingnan po natin, ito po ay mabigat, no? Na salita ng ating Panginoon dahil sabi nga po kapag sinabi po natin, so, hindi po ito masukat. Amen po ba? Amen. Wala po itong kapantay, unmeasurable ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. At kung titingnan po natin, sabi nga, His only begotten Son, His only Son, He gave it for us. Binigay siya ng Diyos para sa iyo at sa akin. Now, what is the very purpose why God sent His begotten Son for us? Sa umaga pong ito, mayroon po tayong dalawang punto na ating pagbubulay-bulayan. Aalamin kung bakit ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Ibinigay ng Diyos si Lord Jesus Christ sa atin. At kung titingnan po natin, ito po yung pinaka-essence ng Christmas. Amen. Why we celebrate Christmas? Because of the love of God that manifested toward us. Christmas, the very essence of this is the love of Christ. Dahil kung wala po ang ating Panginoong Hesus, saan po kaya tayo? Kung hindi po binigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para sa iyo at sa akin, ano kaya
yung ating magiging buhay. Kaya, sa umaga po ito, ating pong alamin, ano po ba yung mapangyarihan sa pag-ibig ng ating Panginoon, Jesus? Bakit ibinigay siya sa atin ng Diyos? The very purpose why God gave His only Son, because number one, in order for us to have salvation. Amen. Upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi tayo mapahamak, ang sabi po doon. Hindi po tayo mapahamak, bagkus magkaroon tayo ng kaligtasan. At ang kaligtasan na ito, ay kung atin po ito palalawakin, marami po. Pero unang-una, ang nakita po natin dito, ang kaligtasan po ng ating buhay na ito. Nasabi nga po, tayo pong lahat ay biyaheng impyerno. Amen? Pero dahil sa isang bugtong na anak na ibinigay sa atin ng Diyos, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Sa papaano pong paraan, ano po yung ginawa natin? Bakit po tayo nagkaroon ng kaligtasan? Dahil po tayo nanampalataya. We believe. Amen. Amen? Dahil ang sabi niya, that whosoever believe. Dahil po tayo ay nanampalataya sa ating Panginoong Yesus. Doon po natin natanggap ang kaligtasan. Kung bakit ikaw at ako, masasabi natin na 101% tayo ay ligtas, it is because we believe Jesus Christ. Amen. Amen. That is the very purpose why God sent His begotten Son for us in order for us to be saved. And how to be saved is just to believe Jesus Christ. Eh paano po kapag hindi po tayo, kapag po tayo ay hindi naniniwala sa bugtong na anak na ito na kanyang binigay sa atin? Ano po ang sabi ng Biblia? Ang sabi po ng Biblia dyan, kapag po hindi po tayo naniwala sa kanyang bugtong na anak, ang sabi po doon, tingnan po natin sa verse 18. Sabi niya, he that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na hahatulan. Amen? Ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Yesus, linawin po natin yan. Sino sasampalatayanan po natin? Ang ating Panginoong Yesus. Ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Yesus, ang sabi po, hindi na siya hahatulan. Amen. Therefore, you will not be condemned because we believe Jesus Christ our Lord. Amen? Amen. Now, paano naman po doon sa mga hindi pa nanampalataya? Ang dugtong po doon, ang sabi po, sa 18, ano po sabi niya? But he that believeth not is condemned already. Yun. Sabi niya, at ang sino mang hindi naniniwala sa Kanya, sabi po, hinatulan na. Sige po, basahin po natin doon sa Tagalog. Ang sabi po dito, at ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Yan. Hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa sa bugtong na anak ng Diyos. So in order for us to be saved, in order for us to inherit the everlasting life, we must believe. Amen. To whom? To His only begotten Son. Amen. Amen. Kaya ito po yung ating sasampalatayanan, wala na pong iba. Dahil ang sabi ng Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ng lupa na sukat ikakaligtas ng tao.
maliban sa isang pangalan, ang pangalang Jesus. Amen. Amen. Kung bakit ikaw at ako ay nagkaroon ng kaligtasan dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ito po ang kapangyarihan ng pag-ibig ng ating Panginoon na hindi niya ipinagkait, hindi niya ipinigdamot ang kanyang kaisa-isang anak para sa iyo at sa akin. Amen. Para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Bakit po kinakailangan po natin ng kaligtasan? Dahil po kung balikan po natin ang aklat ng Roma, sabi po, lahat po tayo ay nagkasala. Romans chapter 3 verse 23. At kapag po tayo ang nagkasala, ang kabayanan po niyan ay kamatayan. Amen po ba? Ngunit sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Dahil ikaw at ako ay mahal na mahal ng ating Panginoon, mayroon pong Romans chapter 6 verse 23 na ang sabi niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So ito po yung kamangha-mangha na ginawa sa atin ng Panginoon. At salamat doon sa bundong na anak ng ating Panginoon. Dahil sa Kanya, mayroon po tayong katubusan. Wala na tayo sa kahatulan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito po yung pag-ibig. Dahil sa Kanyang, sa ibinigay niya sa atin. Ano po yung Kanyang ibinigay? Ang ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya nga mayroong kanta. Sabi niya, ano yung kanta, yung isang pamaskong awit? Ang sabi po doon sa isang awit, sabi niya, kaya kahit hindi Pasko, dapat ay Bigay. bigayan. Amen. Dahil yun po ang pinaka-essence ng love is giving. Kaya kahit hindi Pasko, tayo ay nagbibigay. Kaya dapat po, ito po ang una-unang matatak sa isang Kristiyano. Ang Kristiyano na nakatanggap sa Panginoon, na sinasabi na siya ay ligtas, nagkaroon ng kaligtasan, ito po ang number 1 character niya, giver siya. Amen? Bakit po? Ito po tinuturo ng ating Panginoon that we must walk, that we must live as a Christ-likeness. Amen? Christ-likeness. Magiging kawangis tayo ng ating Panginoon. So number 1 character ng ating Lord, He is our giver. Giver of our life. Amen? Giver of our needs. Siya yung ating great physician. So dapat ito po ang makita sa isang Kristiyano, ang tunay na totoong tumanggap at ligtas na sa Panginoon. Sinasabi na siya ay ligtas, number 1, tagay na rin po na siya ay mapagbigay. Giver. Kahit hindi Pasko. And kaya sabi ng kanta, araw-araw ay dapat Pasko. Bakit? Kapag Pasko lang po ba dapat tayo magbigay? Hindi po. Dahil hindi Pasko. Bakit? Dahil tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon. Wala na tayo sa kahatulan. We are not condemned. Yan. Wala na po tayo sa kahatulan. Bagkus tayo po ay nilipat na ng ating Panginoon sa kadayangan. Amen. Salvation. So ito po yung regalo ng ating Panginoon ng eternal life through our Lord Jesus Christ. And number 2, you will not perish. Doon po, sabi niya, hindi mapapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sino po dito magtataas ng kanyang kamay at sasabihin, ako po wala na ako sa kapahamakan? Sino po dito wala na sa kapahamakan? Masasabi niya na ako ay laging ligtas. Yan. Amen. Bakit sinasabi natin na wala na tayo sa kapahamakan at sinasabi natin na tayo ay ligtas lagi? Because our Lord is our shepherd.
Amen. Kaya sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Amen. Hindi ko kakatakutan na kahit maging ako ay lalakad sa sa karimlan. Sabi niya, hindi ako matatakot sapagkat kasama ko ang Diyos. Maraming mga Kristiyano ngayong takot. Kapag nagatok na yung palabigasan, tatatakot na. Hello? Kapag 1,000 na lang yung laman ng bulsa, kakaba-kaba na. Nakakabog na yung dibdib, takot na. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang ganun. Ano? Amen. Ang sabi ng Lord, you will not perish. Bakit? Because God gave His only begotten Son for you. Not just to be saved, but you will not perish. At ano po ba yung perish sa Tagalog? Pag-aralan po natin, ano po ba yung perish? Ano ibig sabihin ng perish to word? Mapahamak. Amen. Minsan napapahamak po tayo, kaya nga maraming mga Kristiyanong takot. Amen. Maraming Kristiyanong takot. Takot na mawala ng laman ang bulsa. Takot magbigay. Ano pa po? Takot mag-share. Takot? Yes, takot mangutang. Correct. Ano pa po? Maraming mga takot ang mga Kristiyano. Minsan may mga Kristiyano wala nang magawa sa buhay. Tinatakot na lang din yung sarili. Yan. Paano tinatakot ang sarili? Manonood ng mga horror movie. Yan, bago tatakot. Hindi pa natin naisip yun? Natakot na nga tayo, mas lalo natin tatakutin yung ating sarili, lalo na pa tayo mga horror movie, naggumagastos pa tayo. Kung titingnan nga lang po natin, manalamin lang tayo, may nakakatakot. Hindi pala. You see? Marami pong takot. Ang nakalimutan po ng isang anak ng Diyos na pagkatapos niyang sumampalataya sa ating Panginoong Yesus, sabi nga, you will not perish. Hindi ka na mapapahamak. Saan ka hindi mapapahamak? Bukod sa niregaluhan na tayo, miracle na nagmana tayo ng buhay na walang hanggan, ito po yung mga bagay na hindi natin kinakatakutan. Ano po? Pagdating po mga bagay ng ating when it comes to our emotions. When it comes to our physical needs, emotional needs, financial needs, hindi na po tayo matatakot. Bakit? Why? Marami po mga Kristiyanong nakakalimot dahil nangingibabaw yung takot, yung fear sa kanila. Ang nakalimutan yung pangako ng ating Panginoon na ang pangako ng Lord. Ano ba ang sabi niya? Because you choose me to be your shepherd. Sabi nga, i-meditate po natin ang Psalms chapter 23, that the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Hindi ako makukulang sapagkat ang Panginoon ko ang aking pastor. Amen. Amen. Bakit tayo mag-iinit ng ulo kapag 1,000 na lang laman ang ating pilsa? Binababag na natin kung sino-sinong tao. Bakit tayo matatakot kapag po tayo mayroong sakit? Bakit tayo matatakot kapag mayroon tayo, depressed tayo? Bakit po tayo matatakot? Kasi po, isa lang po ang nakita natin, nakalimutan po natin that God gave His only begotten Son. Ibinigay na ng Diyos yung kanyang bugtong na anak sa atin. Na kung saan ito yung ating tinanggap, na kung saan ay ating sasampalatayanan lamang at kapag na sinampalatayanan natin ang kanyang bugtong na anak. Sabi nga, He is our overcomer.
Amen. Sabi niya, I have overcome the world. Ang bilin sa atin ng Panginoon, sabi niya, lakasan niyo ang inyong loob. Hello! Lakasan niyo ang inyong loob. Because napagtagumpayan ko na. I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang mundo ito. Amen. Kaya kapag alam mo na mayroon kang pangangailangang pinansyal, alam mo may pangangailangan kang pisikal, may pangangailangan kang spiritual, may pangangailangan kang emosyonal, huwag kang magmukmok. Ano po ang gagawin natin? Mag-worship ka sa Panginoon. Amen. Amen. Magsamba ka sa Panginoon. Because your worship will be the key to open the door and the gates of heaven to pour out the blessing. Because you believe in God. Amen. Dahil napalataya ka sa Panginoon. Kaya huwag po natin mamaliitin yung ibinigay sa atin ng ating Panginoon, ng God sa atin. Amen. Huwag po natin iismulin dahil yung ating tinanggap, siya ang may-ari ng lupa at ng langit. Amen. Na kung saan ang lahat ng ating pangangailangan is in the store. Naka-impact lang yan. It's up to you kung papaano mo kukunin, kung papaano mo i-claim. Amen? Halimbawa, kapag nanalo ka po ba sa isang halimbawa, natawag yung pangalan ninyo, ikaw ay nanalo ng isang house and lot. Ano po ang gagawin natin kapag narinig mo na nanalo ka ng house and lot? Naturally, dadalhin mo yung iyong stock, then i-claim mo. Amen? Katunayan mo na ikaw na nagpunta doon, ikaw yung recipient nun, ikaw yung receiver nun. Ganon din po tayo sa Panginoon. Lord, ako ay anak mo. Ito ako, Panginoon, anak mo, sumampalataya ako sa iyo. Ito yung pangako mo, yan yung stab na hawak-hawak mo. Ito yung pangako, Panginoon. Ito yung Lord. Now, I need healing. Kailangan ko ng kagalingan. Because He is our great healer, then you believe that He is your great healer, then you will heal. Pero kung hindi po tayo nanampalataya, kasi ang Lord naman, ayaw naman lang ng Lord yan ng 50-50. Dahil po tayo, nung tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus, di po ba hindi tayo nagdalawang isip? Sino po dito nagdalawang isip kung tatanggapin ang Lord o hindi? Doon sa anak niyang pag-ibig. Sabi niya, kung tatanggapin mo ito, kung tatanggapin mo ako, ito yung package na marireceive mo. You will have salvation, you will not perish, and you will prosper. Nung marinig po natin po yun, di po ba hindi tayo nagdalawang isip? Kaagad nagsabi tayo, yes Lord, I will accept you as my personal Savior and manager and boss of my life. Dahil si Lord ang boss ng buhay natin, dahil si Lord yung manager ng buhay natin, then you will lack nothing. Amen. Amen? You will lack nothing. Hindi na po tayo magkukulang. Ang tanong, bakit po, Pastora, marami pa rin Kristiyano ngayon naghihirap? Marami pa rin po Kristiyano ngayon na kinakapos. Yan po ang tanong. Bakit? Maraming bakit? And remember, our God is faithful. Ang Diyos natin ay tapat. So, on the side of our Lord, kaya nga sabi, so love. Kung titingnan po natin, hindi po natin matawaran yung word na so love, where God so love the world. Unmeasurable, hindi yan masusukat. Amen? Hindi po yan masusukat, pero bakit? Ang tanong pa rin ng maraming mga anak ng Diyos. Pero bakit po nagigipit kami? Pero bakit po nalulungkot pa rin ako? Marami po bakit. Amen. What's wrong? Ano po ang problema sa ating buhay? Sabi po, in Matthew, faith can move mountains.
ang pananampalataya ay kayang ipalipat ng bundok na ito sa kabilang bundok. Amen. So, ang gagawin lang po natin, you just believe. Because faith is believing on things that we don't see. Amen. Ang pananampalataya ay, pagtitiwala. Pananampalataya ay, pagtitiwala sa lahat ng mga bagay na kung saan magaganap, ngunit wala pa. Amen. Amen? Kaya nga, kahit wala pa, meron na. Amen. Amen? Kaya, diyan po tayo na pagkakamala ng maraming, lalo nang hindi nakakatanggap sa ating Panginoon. Dahil ito po yung gusto ng Lord sa atin. Believe first before you see. Sa tao, See first. to see is to believe. Kapag po ganun ang ating buhay, pinakailangan ko talaga munang makita bago ko panapalatayanan. Wala kang faith. At never ka nang mag-intay sa Panginoon. Huwag ka nang umasa. Amen? Huwag ka nang umasa kapag ka ganun. Mananampalataya ka lang kapag ka nandiyadyaan na. Oh yes, katulad ng ng isang mayamang hangal. Ano po ang sabi ng mayamang hangal? Ngayon, sabi niya, pwede na akong matulog ng umaga at gabi sapagkat punong-puno na yung aking kamali. So, ibig sabihin, nandoon na yung kanyang puso at doon na ang kanyang isipan sa kanyang kayamanan na naipon. Which is, ayaw po ng Lord nun sa atin, mga kapatid. Ang nais ng ating Panginoon, sabi nga, kung mayroon kang pangangailangan, wala pa man ngayon yan, but just believe and you will see. Amen. Palakpakan po natin. Dahil ang sabi niya, ang sinimang sumampalataya sa bugtong na anak ay hindi na siya hahatulan. Amen. At hindi mapapahamak. So, hindi na tayo mapapahamak. So, kung ano yung ating pangangailangan, physical na pangangailangan man yan, spiritual na pangangailangan man yan, financial na pangangailangan man yan, just believe and believe. Keep on hoping. Amen. Amen. Because God is so faithful. Amen. Amen. Pakita lang po natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, yung ating pagtiwala sa Panginoon that He is the God who is able to do all things. Amen. He is the God who do able to do things. Tayo po, wala tayong kakayanan. Amen. Amen? Amen. Wala po tayong kakayanan. Ang kakayanan lang po natin is sumunod sa ating Panginoon. Sasabihin natin, hindi, mag-church man ako na mag-church, kung hindi ako magtatrabaho, di magugutom din ako. Ang nakakalimutan natin, kung hindi ka rin bigyan ng lakas ng Diyos, hindi ka rin makapagtrabaho, gutom ka pa rin. Which one do you want? Alin ang gusto mo? Nakasama mo ang Diyos sa trabaho mo? At kasabay niyan ay pagpapala dahil kasama mo? Or yung kikilos ka na sa sarili mo na hindi mo kasama ang Diyos? Ano ang sabi po ng Deuteronomy chapter 11 verse 17? Sabi niya, lilipulin. Tingnan po natin. Kaya wala po tayong maipagmalaki sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Di ba na lamang po doon sa pag-ibig niyang ibinigay sa atin sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Okay, ano po sabi ng Deuteronomy 11 verse 17? Ang sabi po dito, at ang galit ng Panginoon ay mag-alab laban sa inyo, at kanyang sarahan ang langit upang huwag magkaroon ng ulan, at ang lupa'y huwag magbigay ng kanyang bunga, at kayo'y malipol na madali sa mabuting lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon. You will perish. Ang sabi ng Lord doon. And then the Lord's wrath be kindled against you, and He shut up the heaven. And He shut up the heaven,
and there be no rain, and that land yield not her fruit, and lest ye perish quickly from off the good land which the Lord giveth you. Kita niyo po yun? Kaya hindi po sa ating lakas. Amen? Hindi po sa ating kakayanan, hindi po sa ating galing. Ang galing-galing ko magtrabaho, kaya na-promote ako. Mahiya tayo sa kapatid. Mahiya tayo sa Panginoon, mga kapatid. Kaya marami yung aking sweldo ngayon, yung sahod ko ngayon, kasi panay ang overtime ko. Huwag po natin ipagmalaki sa Panginoon yan. Dahil ang inaw po ng sabi ng 11:17 ng Deuteronomy. Sabi niya, kung sasarahan ko ngayon yung langit upang huwag umulan at nang kayo'y hindi makapamunga at pagkatapos niyan malipol kayo. You see? Ang linaw po. Kaya wala po tayong maipagmalaki sa ating Panginoon liban sa kanyang pag-ibig. Liban sa pag-ibig ng ating Panginoon na kung saan natin dito sa ating buhay. Kaya hindi po natin po pwedeng sasabihin sa Lord na nagtrabaho ako, Panginoon. Nagtrabaho ako, nagbanat ako ng buto araw at gabi. Nagbanat ako ng buto para may makain ang aking pamilya. Kumayod ako ng grabe-grabe para mayroong makain ang pamilya ko. Yun po yung ating minsan dinuduklay sa ating Lord. Pero mahiya po tayo, mga kapatid, kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos na niregaluhan lang po niya tayo ng kanyang bugtong na anak na sa lahat ng ating gagawin, sasamahan tayo ng Panginoon and there we can find prosperity. Doon lamang po tayo makakasumpong ng kasaganaan sa ating buhay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil sa lakas mo, hindi dahil sa galing mo, dahil hindi sa sobra-sobrang pagkayod mo. Hindi po dahil dyan. Dahil po, tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon. At ang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang sabi po ng Deuteronomy, ang chapter 20, sabi niya, be careful to obey my law. Deuteronomy chapter 28 verse 1, kaya sabi niya, mag-ingat kayong sundin ang aking mga tuntunin. Amen? The word mag-ingat. Tayo po mga Kristiyano, di po ba ano tayo? Basta ako nagtaas ng kamay, okay na yun. Basta ako nag-pray, okay na yun. Lord, salamat Panginoon dahil napakabuti mo. Tapos hanggang, Lord, bukas magpipray ako, ganun pa rin ha? Amen. Naintindihan mo na yan, Lord. Naunawaan mo naman ako. Yan, mga ganun tayong Kristiyano. Kaya kapag nanghingi tayo ng blessing, halimbawa, bigyan, Lord, nanghingi tayo, house and lot, Lord, gusto ko ng house and lot. So sabihin ng Lord, ayan, lot muna, sa paso lang. Lord, bakit sa paso? Yan, kasi ganyan lang kalaki yung faith mo. Amen? Tutubasan tayo ng Lord. Amen? Kaya nga sabi, ano yan policy ng Lord yan. Sa New Testament, babasa po natin na kung ano yung ating inihahasik, yun din yung ating tatanggapin. Amen? So, halimbawa, nagtanim ka ng palay sa ganitong kalaking cubicle na lupa. Mag-i-expect po ba tayo ng 100 kaban? Natural hindi. Amen? Baka isang sako lang yan. Yun po ang pamantayan ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya maraming Kristiyano nagtataka, Lord, I believe in you. Sumasampalataya ako, Panginoon, pero bakit ang buhay ko ganito? Puro number 1 na lang.
na ako nagle-level up, hindi na ako nag-step 2. Pinatikim mo nga ako, Lord, ng iyong blessing. Binigyan mo nga ako, Panginoon, ng pagpapala na hinihingi ko. Pero, pagkatapos noon, the end. The end na ng blessing. Bakit? Kasi, ano pong ginagawa natin? Nakalimutan natin ang Panginoon. Nakalimutan natin ang ating Lord doon sa mga katugunan. In return sa kanyang love na binibigay sa atin, binabaliwala pa rin natin ang pagmamahal ng Lord sa atin. Binabaliwala po natin. Kaya, hindi po tayo nag-level up, hindi po tayo napaprosper ng gusto. Kasi nakakalimutan natin ang ating Lord. At ito po yung ayaw ng Panginoon. Kaya nga sabi niya doon sa Deuteronomy chapter 28, be careful to obey my law. Kaya nga ingatan ninyong sundin ang aking mga tuntunin. Dapat po ingatan natin. So pag sinabing careful, dapat po naunawaan po natin yung mga bagay na dapat na ginagawa natin. Amen? Because our God is very much to willing to prosper, to do His duty. Ang ating Panginoon, willing po yan lagi nagampanan ang kung ano man yung pangako niya sa'yo. Amen? Kung ano yung pangako ng Diyos sa'yo, willing ang Lord na tuparin. Willing ang Panginoon na sundin at gawin para sa'yo. Now the question is tayo, willing din po ba tayo sumunod sa ating Lord? Kaya ito po yun, na napakaraming mga Kristiyano minsan, ang daming pain, mga suffering na nararanasan. Emotionally, physically, maya-maya nagkakasakit. Financially, maya-maya, hindi lang sakit sa katawan, nagkakasakit na rin yung bulsa. Bakit nagkasakit ang bulsa? Bakit? Kasi po may sakit spiritually. May sakit spiritually. At kapag ang sakit natin spiritually, damay na po yan. Kapag po problema natin spiritual, susunod na yon, physical na yan, aatakihin sa'yo ng kaaway. Pagkatapos ng physical yan, emotion na yan, within. Pagkatapos ng emotions na yan, financial. You see? Ito yung sinasabi ng Deuteronomy chapter 11 verse 17. Sasarahan ko ang kalangitan para sa inyo para huwag kayong magpunga. Pahihintuin ko, patitigilin ko ang ulan. Kaya maunawaan po natin mga minamahal na ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nandoon po ang kapangyarihan. Na kung paano po tayo na patuloy na niyayakap ng ating Panginoon ang bawat isa sa atin. Gayon din, hinihintay din tayo ng ating Panginoon. Ano yung ating magiging response sa pag-ibig ng ating Lord? At ang pag-ibig na yan, hindi lang pang isang taunan. Hindi lang po yan pang 2 taunan. Kaya sabi ng Lord, sabi niya, occupy till I come. Amen? Occupy till I come. Magpatuloy kayo hanggang sa ako ay dumating. Magpatuloy kayo hanggang sa ako ay bumalik. Masumpungan ko kayo. Bawat isa sa inyo naglilingkod. Sabay ninyong paglilingkod. Ang pagpapala dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa habag ng ating Panginoon. Amen. Kaya sa ating mga buhay kapatid, bago mag-end ang 2014, have to realize ano sa buhay natin yung nagkulang. Nang akala natin ang Diyos ang nagkulang.
At yung pagkukulang na yan, atin po yun para din. Dahil ang Diyos kahit kailan hindi nagkukulang. His grace is so sufficient for us. Ang kanyang habag ay laging sagana sa bawat isa sa atin na kung saan nagtitiwala sa Kanya, sumusunod sa Kanya. Kaya ang challenge sa atin ng Panginoon ngayong umaga, are you under God's love? Ikaw po ba ay nasa ilalim pa ng pag-ibig ng Diyos? O baka nadalangin mo rin ang pag-ibig natin sa Panginoon? Tayo pong lahat ay